Upang mailarawan ang paggalaw ng isang bagay, ay kailangan nating matukoy ang lokasyon nito sa bawat panahon. Kapag may pagbabago sa posisyon nito, masasabi nating ito ay gumalaw at maibibigay natin ang sukat ng paggalaw gamit ang distance at displacement. Upang gawing tumpak ang kahulugan at pagsukat ng pagkilos ng sasakyan, kailangan nating pumili ng isang marker point sa sasakyan. Ang pag-alis at pagdating ng sasakyan ay dapat masukat ayon kung kailan tatawid ang marker point sa starting line hanggang makarating ito sa finish line. At ang layo ng nilakbay ng sasakyan ay dapat masukat ayon sa bakas ng landas na dinaanan ng marker point na ito. Dahil na ilalarawan ng marker point na ito ang pagkilos ng sasakyan, maaari nating ituring ang galaw ng mga bagay bilang particle motion. Ilalarawan natin ang paggalaw ng mga bagay bilang particle anuman ang laki nito. Isa pang katangian ng isang bagay na maaaring maglarawan sa paggalaw nito ay kung gaano ito kabilis gumagalaw. Kung ang iyong sasakyan ay naglalakbay ng 75 meters sa loob ng 5 seconds, masasabi natin na ang iyong bilis ay 15 meter per second o 54 km per hour. Ito ang average speed ng iyong sasakyan. Ang average speed ng isang particle ay ang total distance na nilakbay ng particle divided by total time interval na kinailangan upang malakbay ang distansyang ito. Ang simbolo para sa average speed ay naka-italize V na may bar sa ibabaw. Average speed is equal to distance d over time interval delta t. At ang unit nito sa SI system ay meter per second. Halimbawa, kung ang iyong sasakyan ay naglalakbay ng 100 meters sa loob ng 5 seconds, ano kaya ang average speed nito? Ang mga given ay distance equals 100 meters, time interval equals 5 seconds, at ang kailangan nating alamin ay ang average speed. Ang average speed ay distance over time interval. By direct substitution, ang d ay 100 meters, ang delta t ay 5 seconds, at ang 100 meters over 5 seconds ay 20 meter per second. Ito ang average speed ng sasakyan. Ang speed ay isang kapaki-pakinabang na paglalarawan sa pagkilos ng mga bagay, dahil ipinapahiwatig nito kung gaano kabilis ang paggalaw ng bagay. Subalit hindi ito nagbibigay ng anumang impormasyon tungkol sa direksyon ng paggalaw. Upang mailarawan ang parehong kilos at direksyon ng paggalaw ng isang bagay, kailangan natin ang vector concept ng velocity. Ang average velocity ng isang particle ay ang displacement ng particle divided by time interval kung kailan nangyayari ang displacement. Ang simbolo para sa average velocity ay bold letter V na may bar sa ibabaw. Average velocity is equal to displacement delta x over time interval delta t. At ang unit nito sa SI system ay meter per second. Halimbawa, kung ang iyong sasakyan ay naglalakbay ng 100 meters patungong kanluran sa loob ng 5 seconds,
Ano ang iyong average velocity? Ang mga given ay displacement equals negative 100 meters, negative dahil patungong west. Time interval equals 5 seconds. At ang kailangan nating matukoy ay ang average velocity. Average velocity is equal to delta x over delta t. By direct substitution, ang delta x ay negative 100 meters, ang delta t ay 5 seconds, at ang negative 100 meters over 5 seconds ay equal sa negative 20 meter per second. Ang negative sign ay nagpapahiwatig kung saan patungo ang pagkilos. Ang average velocity ay equal sa negative 20 meter per second patungong west. Upang lubos nating makita ang pagkakaiba ng average speed at average velocity, sagutin natin ang problemang ito. Kung ikaw ay tumakbo ng 100 meters sa loob ng 10 seconds at napagod ka, kaya naglakad ka na lang pabalik at inabot ka ng 50 seconds upang makabalik. Ano kaya ang average speed at average velocity sa bawat bahagi ng iyong pagkilos at sa kabuuan ng iyong pagkilos? Para sa average speed at average velocity sa iyong pagtakbo, i-substitute natin ang mga given. Ang displacement ay positive 100 meters. Ang distance ay 100 meters. Ang time interval ay 10 seconds. Ang average velocity ng iyong pagtakbo ay positive 10 meter per second. Ang positive sign ay nagpapahiwatig ng direksyon ng pagkilos. Ang average speed naman ng iyong pagtakbo ay 10 meter per second. Para sa average velocity at average speed ng iyong paglakad, i-substitute natin ang mga given. Ang displacement ay negative 100 meters. Ang distance ay 100 meters. Ang time interval ay 50 seconds. Ang average velocity ay negative 2 meter per second. Ang negative sign ay nagpapahiwatig ng direksyon ng pagkilos. At ang average speed naman ay 2 meter per second. At para naman sa average speed at average velocity ng kabuuan ng iyong pagkilos, i-substitute natin ang mga given. Ang displacement ay 100 meters plus negative 100 meters. Yan ay 0. Ang distance ay 100 meters plus 100 meters. Yan ay 200 meters. Ang time interval ay 10 seconds plus 50 seconds. Yan ay 60 seconds. Ang average velocity ay 0. At ang average speed ay 3 meter per second. Ang average velocity ay naglalarawan kung saan patungo at kung gaano kabilis ang particle sa buong panahon ng pagkilos. Hindi ito naghahatid ng anumang impormasyon tungkol sa kung gaano kabilis ang paggalaw ng particle sa anumang sandali ng paglalakbay. Kadalasan, kailangan nating malaman ang bilis ng isang particle sa saglit na panahon. Gaya ng gusto nating tukuyin ang ating bilis sa ating eksaktong posisyon sa partikular na sandali. Sa paglalarawan ng kung gaano kabilis ang particle sa partikular na sandali ng pagkilos, ay gagamitin natin ang konsepto ng instantaneous velocity. Ang instantaneous velocity ay nagpapahiwatig kung gaano kabilis ang isang particle
at sa anong direksyon ito patungo sa bawat sandali ng pagkilos. Ang magnitude ng instantaneous velocity ay ang instantaneous speed sa pagkilos ng particle. At ang instantaneous velocity ay katumbas ng limiting value ng ratio delta x over delta t habang ang delta t ay papalapit sa 0. Instantaneous velocity equals limit of delta x over delta t as delta t approaches 0. At ito ay derivative of x with respect to t, dx over dt. Halimbawa, idinala ng isang magsasaka ang kanyang ani sa pamilihan gamit ang kanyang multicab na may displacement varied in time as x equals quantity 2.4 meter per second squared times t squared minus quantity 0.042 meter per second cube quantity times t cube. Alamin natin ang velocity ng multicab pagkatapos ng 5 seconds. Dahil ang velocity ng multicab ay sa particular na sandali na 5 seconds, ito ay instantaneous velocity. Instantaneous velocity equals dx over dt. Ito ay equal sa derivative ng 2.4 meter per second squared times t squared na 2.4 meter per second squared times 2t minus derivative ng 0.042 meter per second cube times t cube na 0.042 meter per second cube times 3t squared. Tapos, isubstitute natin ang 5 seconds sa mga t sa equation. Ang 5 second squared ay 25 second squared. Ang 2 times 5 seconds ay 10 seconds. Ang 2.4 meter per second squared times 10 seconds ay 24 meter per second. Na-cancel out ang second over second. Ang 3 times 25 second squared ay 75 second squared. Ang 0.042 meter per second cube times 75 second squared ay 3.15 meter per second. Na-cancel out ang second squared over second squared. At ang 24 meter per second minus 3.15 meter per second ay 21 meter per second. Ito ang instantaneous velocity ng multicab. Gusto niyo pa ba ng mga video na nakakataba ng utak? Ano po ang hinihintay niyo? Subscribe na!